Kahit kailan, hindi po kayo nagkulang. Kayo ang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman. We allow you, Holy Spirit, na manguna sa aming buhay, araw-araw, oras-oras, O Diyos. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Lord, sa oras na ito, itinataas po namin ang iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. We love you, Lord God. We thank you, Lord God. Kayo po ang tapat na Diyos, tumutugon sa inyong mga anak. Salamat po. At sa oras na ito, sa amin pong pagtangkap ng iyong salita, we declare for the move of the Holy Spirit right now. Mangusap po kayo, baguhin mo po ang aming mga puso nang naaayon po, Panginoon, sa inyong kalooban. We pray and declare for a teachable heart, for the spirit of understanding sa bawat isa sa amin, O Lord God, and for the fear of the Lord. Salamat po. We honor you and we glorify you, Lord God, in Yeshua's name. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Good morning po. Pwede bang batiin mo yung katabi mo at batiin mo na siya ng Boker Tov. Maging sa lahat po ng mga naka-join po sa atin online, Boker Tov po. Pwede bang sabihin mo lang sa kanya na bibless ako, nandito ka ngayon. Thank you po, Lord. Shalom po sa lahat. Hallelujah. Kanina po, pagdating namin dito, talaga totoo yung sinasabi si Sir Joe na ang lakas po ng ulan. No, kanina po pagdating namin dito, paambon-ambon pa lang. Pero nung nandyan po kami sa labas, dahil nasa taas tayo, overlooking tayo no? Thank you po, Lord. Doon po, kitang-kita na namin doon na ang lakas na ng ulan. Dito wala pa. Ang lakas-lakas na po doon. Hindi mo na makita yung ulap Puting-puti na po siya. Ang lakas. So kanina nagpipray na po ako, Lord, yung mga kapatiran, sila po yung magkukommute lang. Yung iba may dala pa pong mga anak. No? May dalang asawa. May iba po na gano'n. Sabi ko, Lord, ingatan niyo po sila. And I pray na hindi tayo mahahadlangan ng anumang weather. Amen. Hallelujah. Kundi sabi, anumang sitwasyon, tayo po ay magpupuri sa Diyos, mananatili ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Thank you po, Lord. God is good all the time. So, ang title po ng aking mensahe sa oras na ito, o mensahe ng Diyos sa atin sa oras na ito, pwede po ba natin basahin? 1, 2, 3, fire. Shield up. Hindi po shield down, kundi shield up. Amen? No, na-share ko po ito nung ako po'y nagturo sa subscribing pastors po natin or SPT natin nung last June. And I pray and I know na kung saan, kung ito yung mensahe ng Diyos sa mga pastor din, even sa atin po. Amen? Na bilang mga anak ng Diyos sa panahon na ito, kailangan nakikita po yung kakaibang faith na meron tayo. Bakit? Kasi ito pong shield, ano daw po itong shield na ito? Nire-represent sa atin pong faith. Kaya po siya shield of faith. No, kamusta ang ating pananampalataya? No, kamusta po? Kamusta po ang ating pananampalataya sa panahon ngayon? Na ang dami mong maririnig na tinig, ang dami mong maririnig na mga kung ano-anong mga nangyayari, mga disasters, kung ano-anong mga awayan na nangyayari, kung ano-anong mga tinig na pwede po nating marinig. Pero ang sinasabi at paalala natin ng Lord sa atin sa oras na ito, shield up. Amen. Sabihin mo nga ulit, shield up. Amen. Thank you po, Lord. Basahin po natin Ephesians chapter 5, beginning verse 15 to 17. 1, 2, 3, fire. Therefore, see that you walk carefully, living life with honor, purpose, and courage, shunning those who tolerate and enable evil, not as the unwise, but as wise, sensible, intelligent, discerning people, making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence, because the days are
filled with evil. Therefore, do not be foolish and thoughtless, but understand and firmly grasp what the will of the Lord is. Amen. So kung babasahin mo ito, at kinuha ko po yan in Amplified Version, kasi yung Amplified, ina-amplify niya yung sinasabi ng word or ng praise. No? So sinasabi po dito, therefore see that you walk carefully. So pag sinabi nating walk carefully, in-amplify, the Amplified Version. Ano daw po ibig sabihin ng walk carefully? Living life with honor. Hindi lang pala basta ikaw nag-iingat ng basta-basta lang na sasabihin mo, hindi ka kakain ito kasi nag-iingat ka, ayaw mong tumaba, ayaw mong lumaki. No? O kaya naman, hindi naman basta ikaw yung mag-iingat lang na sasabihin mo, ay hindi ako sasama dyan sa mga masasamang taong iyan dahil ako'y Kristiyano. Hindi po. Ano yung sinasabi ng word ng Lord? No? In Amplified, sinasabi niya na walk carefully, it means living life. Yung ikaw daw po yung mamumuhay with honor, purpose, and courage. Kasama pa yung ito, shunning those who tolerate and enable evil. Yung ikaw ay sasabihin mo, hindi ka nakikisama doon sa mga tumutolerate sa kasamaan, ginagawa ang kasamaan, but you are living with honor, purpose, and courage. Pwede bang ideklara mo yan sa katabi mo? I declare honor, purpose, courage sa'yo, kapatid. Amen. Sabi, not as the unwise. Dapat tayo daw mga anak ng Diyos, we must be wise. Sabihin mo nga, wise ako. No? Sabi, not as unwise, but as wise. Pag sinabi naman daw pong as wise, ano daw po? Sensible, intelligent, discerning people. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, intelligent ka pala. Naks naman, no? Parang si Ahava. Tuwan-tuwa kami ni Pastor kasi sabi niya, lagi po kasi yung pagkagaling sa school, pag-uwian, naku po, hindi pwedeng hindi mo pakikinggan. Ang daming report. Ang daming report. Bukod sa ni-report niya sa akin, kasi pag hindi sumama si Pastor sa baba, kasi babantayan niya si Pogi. Pagdating kay Pastor, naku po, ang daming report. Pag hindi mo pa pinansin, naku. No? E din dami niya report. Natapos na yung summative. Sabi niya, tinawag daw siya ng teacher niya. Siya lang daw mag-isa. Binigyan siya ng award. May award siya ganun. At nakalagay daw, I'm top scorer, Mami. Wow, palakpakan naman natin ng Lord. Sabi niya, top scorer. Sabi ko, ikaw lang. Siya lang daw ang tinawag. Sabi ko, mag-thank you ka kay Lord. Sabihin mo, hindi ka pa nag-review niya. Wow. Sabi nga niya, sabihin mo, stock knowledge na. Puyat-puyat ka pa niyan. Hindi. Pero sa bagay na ganyan, lagi po namin sila tinuturuan na magpe-pray ka muna, maghaganto ka muna, maghaganyan, pagpapasalamat mo yan sa Panginoon. Pero yung being wise na tinutukoy ng Diyos, kakaibang wise po ito. Sabi, you are sensible, intelligent, discerning people. Hindi ka basta-basta madideceive because meron kang anointing and gift of discerning of the Spirit. Sabi pa, making the very most of your time. Na pag sinabi daw pong making the most of your time, sabi daw, on earth, dito daw po, anong ginagawa mo? Anong gagawin mo? Recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with, ano daw po? Wisdom and diligence. Parang diligence, yung ba yung section ni Ezekiel? Oo. Diligent. No, sabi, gamitin mo daw yung iyong opportunity, yung buhay mo dito sa lupang ito with wisdom. Amen. And diligence. Because, ano daw po, bakit may ganitong paalala ang Diyos sa atin? Sabi, because, ano daw, the days are, hindi lang po basta the days are evil. No, in-amplify niya. Sabi niya, because the days are filled with evil. Kasi ito daw pong mundo natin, itong mga panahon na ito, patindi ng patindi yung kasamaan. Pansin niyo po noon, parang
tagumpay yung paggawa ng hindi tama. Ngayon, ay naku po, walang gabi-gabi. Kahit nga minsan, may tao na natutulog doon, may tao na nanonood ng TV. Ay naku po, kaya pinapasok. Ngayon din, vocal na rin, even sa social media, magbibideo pa. No, parang kayang magsalita ng against sa kanilang kapwa. May iba pa po, ay grabe, ginagamit pa yung social media. Hayag na. At ito'y paalala ng Diyos sa atin. The days are filled with evil. Kaya pala, ang mensahe ng Diyos, shield up. Yung shield natin, yung faith natin, gagamitin natin sa mga panahon ngayon. That's the different kind of faith, kapatid. This is not kind of faith na sasabihin mo, Lord, magkaroon kami ng ganito. Lord, in Jesus' name, magkakaroon ng ganito. Itong level ng faith na ito, gagamitin mo as your weapon today. Amen. Because the days are filled with evil. Sabi, therefore, do not be foolish or thoughtless. Kapatid, wag ka daw yung parang wala kang alam. Tignan mo yung katabi. No? Wag ka daw yung parang, natawag doon. Naalala ko tuloy yung kuya ko, mahilig magsabi ng insunente. Hindi. Ano niya talaga, kasi binibiro-biro niya. Insunente naman to. Pero innocent. Sabi dito na do not be foolish and thoughtless, but understand. Ito yung dapat na makita ng Lord sa atin at meron tayo. Understand and firmly grasp what the will of the Lord is. Sabi daw po, unawain po natin, tindihan natin yung pagkapit doon sa kalooban ng Diyos. Sabi ko itong Ephesians 5 na ito, kumpleto na ito eh. Kung ikaw'y bubulay-bulayin mo, kapatid, i-devotion mo, no? Ang dami mo pwedeng makuha sa Lord. Sabi, unawain natin, itong mga panahon na ito, dapat inuunawa natin, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Ano ba talaga ang plano ng Lord? Nakikita niyo po ito, itong image na ito. Nakalagay na yun sa Revelation chapter 13. Sa Revelation, sinabi na yan, and that no man might buy or sell pag wala kang mark of the beast. No? Yung pagdating sa AI, pa-advance ng pa-advance, yung katindi, kaya nga may nabasa po ako, no, may advantage, may disadvantage din. May pros, may cons din. Di ba, na-share po sa atin yan, nila Sister Lek, nila Brother John. Na kung saan, pwede mong gamitin, ang ganda talagang gamitin ngayon ng AI. No? Pero, ginagamit din, sinasabi nga daw po dahil sa sobrang advance ng technology po natin ngayon, even yung mga software na mga ganyan, nagiging bumababa yung security ng bawat isa sa atin. Security ng bank accounts mo, mga transaction mo, dahil po sobrang titindi po. Noon, manual pa yung sasabihin mo, mga pag-hack, pag-scam. Ngayon po, may mga na. Ano ba tawag doon? May mga, kahit nga po yung mga files or yung mga apps, yung may deepfake. Pati yung mga apps, may mga, paano yun? Yung, pwede kang makakuha ng mga, yung mga apps na kahit hindi mo binili. Yung lang sila, mga crack file ba yun? No, may mga ganun po. Pa-advance na pa-advance. Paano po tayo ngayon? Tinuturuan tayo ng Lord, kapatid, to be vigilant. Ngayon po, sasabihin mo, kaya po mag-iingat tayo. Ina-advise nga sa atin na dapat meron kang regular na pagpalit ng mga PIN code mo, ng mga password mo, lalo na kung may online transaction ka. Kasi alam niyo po, may mga, kahit yung call lang, na kapag tinanggap mo yung call, ay naku po, kaya nilang ma-hack na po. Di ba napapanood natin sa mga movie? Totoo po yun eh.
Yung ang mga trabaho nila, pag nasagot ni Lola ito, at kaya po nilang ma-detect sa tindi ng advance po. That's why yung faith na meron po tayo, it is also a weapon. Lalo na po ngayon in these end times. Amen. Weapon na yun ng Lord sa atin ngayon. Amen. Katindi ng mga nangyayari ngayon. In 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, basahin po natin. Sabi, perilous times na daw ngayon. 1, 2, 3, 4. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. For of this sort are those who creep into household and make captives of Jolliball women, led away from various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Kung iisa-isahin mo yan, kapatid, ang mga tao daw ngayon, ito yung nakakatakot, they will be lovers of themselves. Yung sasabihin mo na lovers of money, parang nakikita na natin yan na marami talaga yung sasabihin mo na parang pagdating sa pera mas mahalaga ang pera sa kanila. Pero ang nakakatakot, pag minahal na nila yung kanilang sarili. Pag naging selfish na ang isang tao, kaya na nilang gawin kung ano yung gusto nila. Kahit na yung sasabihin mo na napakatinding kasamaan, basta maingatan ang sarili. Pagdating nga lang po yung sasabihin natin na nakakalungkot, no? Na pag may mga ayuda, may mga ganyang bagay. Kapatid, totoo po yung nangyayaring korupsyon. Halimbawa, mamimigay ng mga sako-sakong bigas. At yung mga sako-sakong bigas na yon para sa mga ganito, ano ba tawag doon? Yung mga tupad. Tupad ba yun? Yung mga tupad para sa mga street sweepers, mga ganun po, mga single parent, 4-piece. Alam nyo, makikita nyo, yung minsan, si officer ganito ang may dala, sila mga ang mga nakatanggap. Lahat, alam mo yun. Mga naka-uniform yung mga tumatanggap. Totoo pong nangyayari po yung mga bagay na iyan. Na kung saan, ang dami sana na talagang dapat na tumanggap ng mga ganon. Tama? Yung mga disabled, yung mga ganon, na para sa kanila yon. Pero, nangyayari yan. At yan ay sinabi ng Lord sa atin. In the last days, ano magkakaroon? Perilous times. Magiging napakatindi ng kasamaan. Pati nga daw po yung disobedient to parents. Kaya bata pa lang, sinasabi ng Lord sa atin, i-train mo na yung anak mo. Amen. Kapag ang anak mo, bata pa lang, wala nang takot sa'yo. Ano pa, pag lumaki iyan, tinitrain na. Amen. Sabi, without self-control, brutal. Nakikita po ba natin ito sa ating paligid? Ang dami ngayon. Nagkatingilan lang sa daan. Naku po, makita mo, nagampasan na ng helmet, nagsuntukan na, gumulong-gulong na silang dalawa doon. Naku po, bumisina lang daw. Titignan ka na ng matindi, gaganunan ka na. Sabi, it is perilous times. Kapatid, we need to shield up. Yung faith na binibigay ng Lord sa atin, it's another level and different faith na dapat meron tayo in the end times. Na kung saan,
Ginagamit din po natin ito na weapon natin sa mga panahon na ito. Sabi sa word ng Lord, be very careful. Sabi mo sa katabi mo, be very careful, kapatid. Amen. Imagine this image. Imagine mo, tignan mo itong picture na ito. No? Siya po'y shepherd at may mga tupa. Imaginein mo yung sinabi ng Lord in John 10, na kung saan ang kanyang shepherd, no? Ang shepherd, inaalagaan. At hindi lang basta inaalagaan. Pinuproteksyonan ang kanyang mga tupa. Kapatid, yung shepherd, yung sinasabing good shepherd, hindi lamang po ito yung sasabihin mo dahil hinihimas ni David yung kanyang mga sheep. Sinasabi na po at masasabi na ba natin siyang good? Or magiging good ang isang shepherd kung sa kabila o pag dumating yung time na nasa danger ang mga tupa, hindi iniiwan. Amen? Hindi iniiwan. Diyan po nagkaka-challenge. Pag may challenge na, naku, doon na nagkakawalaan. Paano pag wala ng budget? Paano pag wala na at may problema? Ano ba naman yan, Nay? Wala na naman tayong Nay? Ano ba naman yan, Nay? O kaya pag may pera, Honey, anong gusto mo? Pag wala ng budget, ano ba naman yan? Sabi, the good shepherd laid down his life for the sheep. Ganun ang ating Diyos. No? Pinakita rin ng Lord through the life of David na kung paano siya nagiging good shepherd. Pag dumating yung danger sa mga tupa niya, willing siya ibigay ang kanyang buhay. Imaginein mo, kapatid, yung mga hinaharap nito ni David. Parang pag tinignan natin sa picture, okay lang eh. Pero pag tayo nga, aso nga lang eh. Ganun, pag bumiti pa nga lang ang aso sa atin eh. Bahala ka na dyan, kapatid! Di ba? Si Choy Choy, pag ngumingit, parang sa amin noon po commercial. Sabi namin, brother, baka kaya mo pang ayusin yung aming aso. Kasi sabi niya, ay opo, kasi matagal na ako, marami na rin akong kagat. Talagang matagal na ako nag-aalaga ng aso. Sige nga, sabi ko, check mo nga si Choy Choy. Kasi medyo tumapang siya kasi laging kaming wala eh. Tapos nakulong na namin siya lagi. E di, po ba? O sige, pagpasok na ganyan. Biglang ngumiti si Choy Choy. Ay, nako, pastora, mukhang na yan. Wala. Biglang atras. Si Brother Jan ang matapang. Si Brother Jam. Hinawakan ni Brother Jam. Ay, okay naman po pala si Choy Choy. Ang bait oh. Hinawakan, hinimasipas. Uy, ang bait naman. Boy, tignan po, hawakan mo. Sabi kay Brother Jan. E di si Brother Jan naman, gumanon. Naalis na ni Brother Jan. Ganon, uy, Choy Choy. Pag alis niya, wow. Ayun, e di napunta sa paturok. Magkanong paturok? Ayan, mag-iingat kayo sa uy. Tayo lang no? Pag ini-imagine natin, parang pag tayo lang po aso nga lang, parang katakot-takot na. Baka pag humarap tayo sa aso lang na mabangis, baka magtakbuhan na tayo. Bahala ka na dyan, Sister Christina. Si David, even ang ating Panginoon, no, si David, pinakita ng Lord yung buhay ng pagiging isang shepherd. Amen. At si David, kapatid, hindi yan sasabihin mo yung katulad na pinakilala na katulad ni Samson. Pinakilala nga siya na fine, handsome. What? Meron ba ditong handsome? No, pinakilala siyang gano'n. Pero on the other side of David,
Grabe siya at grabe yung pagiging puso niya pagpatungkol po sa pagprotekta sa kanyang mga tupa. Ephesians 6:16. Basahin po natin. 1, 2, 3, 5. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. No, sabi dito, take up the shield of faith. Hindi po sinabi na ibaba mo. Kaya lang madalas na ibababa natin yung ating shield. Kapatid, alalahanin natin, ang pananampalataya ay hindi lang po yung patungkol sa pag ikaw ay may hihingin sa Lord, na ikaw ay nagtitiwala, kundi yung pananampalataya mo, shield mo yan, weapon din po iyan. Bakit? Kasi mayroong mga flaming arrows ang kaaway. May tinitira, may nire-release na flaming arrows ang kaaway. Medyo na-share ko po ito sa inyo last. Sabi in ancient warfare, fiery darts, or in the Greek word, belos, were arrows, hollow reeds, or spears wrapped in linen, stripped deep in combustible pitch, tar, or naphtha. They were set ablaze right before being shot from slack bows. So, meron po yan. Hindi lang po yan basta yung nakikita nating arrows. Siya po'y sabi, pinapalibutan po, wrap ng linen. Tapos, meron pa po yung tar or meron pa yung mga parang gas or fuel na merong grasa. Kaya kumakapit po yung apoy. No? Sabi, kaya pag inano po nila, inapuyan nila, hindi po yan basta-basta mamamatay. Kasi may oil siya, na meron pong grasa, na may gas. Ganun po pala siya, kinreate, no? Kaya pala, yung shield, di ba naalala nyo? Binabasa yung shield. These arrows were typically shot in massive. Ito matindi. Hindi po pala yan nire-release ng isa-isahan. Nire-release po pala yan ng massive. No? Katindi po pala. Sabay-sabay nire-release yan. Parang sasabihin mong malaking, apoy, yung babagsak sa'yo. Kung ngayon, parang mga ngayon, pwede natin ihalintulad sa mga missiles. No? Parang ngayon, ang lawak ng pwede po niyang maapektuhan. Ito, parang ganun noong time noon. Hindi siya isa-isa yung sasabihin mong one by one na tinitira. Sabay-sabay po yan. Kaya napakalaking apoy yung nakikreate niya. Imaginein mo ito, no? Tapos ganun po nila sabay-sabay natitira. Sabi, the objective was not just to kill. Ito po pala yun. Let's take it in the spirit, ha? Sabi po, hindi daw po ito para lang pumatay, makapatay. But ano daw po? To create a loud, smoking chaos that threw ranks into absolute panic. Di ba yung parang kapag merong umapoy lang at sunog, ano nangyayari? Panic na yung mga tao na parang, lalo po ito kalaki. Tanong, pag nagpanik na ang isang tao, anong pwede nang mangyari sa kanyang isipan, sa kanyang puso? Distracted na. Kaya alam mo yung pwedeng yung sasabihin mo, ang target talaga nila, ang goal nila, magpanik yan. Kasi pag nagpanik yan, lahat ng pinlano nila, strategy nila, weapon nila, mawawala yan. Distracted na yan. Mawawala. Yung po pala, yung goal nitong massive shot na ito. Sabi, the danger of a flaming arrow was not just its sharp tip. It was the splattering, burning oil that ignited everything in touch upon impact. Bukod sa meron po siyang patusok, no? Kasi yan yung pwedeng kumapit. Sabi, ang higit po dyan talaga, yung apoy na meron yung araw na iyon. Na kapag nadikit na, hindi basta-basta po mawawala. Kasi may burning oil. Amen? Kaya ngayon parang halimbawa may gas ka lang na isang ganun mo lang po, di ba? Pwedeng kumalat ang bilis ng kalat.
We are living in a time of intense spiritual warfare. Kapatid, sa panahon na ito, we need to be vigilant. We need to be watchful. We need to be prayerful. Bakit? Intense ang laban ngayon. In the Spirit. Kung ikaw, hindi mo pa nararamdaman na intense ang laban ngayon, kapatid, sinasabi ko sa iyo sa panahon ngayon, we are living in a time of intense spiritual warfare. Kailangan po ipag-warfare yung asawa mo. Kailangan mo ipag-warfare yung family mo. Kailangan mo ipag-warfare yung mga anak mo. Kailangan natin ipag-warfare yung ating bansa. Kailangan natin ipag-warfare yung church. Amen? Kailangan natin ipag-warfare yung nangyayari sa paligid natin. The enemy of your soul has unleashed an unprecedented volley of flaming arrows. These are not physical weapons. They are customized, target, demonic projectiles aimed directly at your mind, your heart, and your destiny. Yung mga arrows po na yun pala, ang target po nito, yung isipan mo. Tirahin yung isipan mo. Tirahin yung puso mo. Tirahin yung destiny mo para hindi ka makarating doon sa destiny na binigay ng Diyos sa'yo. We need to be vigilant, kapatid. Kung alam mo na mayroong gagawa ng hindi tama sa'yo, ang totoo, maghahanda ka. Pero ito sinasabi na ng Lord sa atin. The battle is real. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, the battle is real. The battle is real. Totoo, may battle. Araw-araw may battle. These are the enemy's fiery darts, aim in igniting your mind, stirring up panic. Naalala niyo po, yung sabi kaya pala massive shot, arrows, yung kanilang nire-release. Ang target nila magkaroon ng panic. Kung titignan po natin in the spirit, gusto ng kaaway, magkaroon ka ng panic. Gusto ng kaaway, kung sa church may tira, gusto ng kaaway magkaroon ng panic sa loob ng church. Madistract ang mga tao. Madistract ang mga workers. Madistract ang mga leaders. Madistract ang mga pastors. Madistract yung mga ministers. Pag distracted na po tayo, wala tayong nagagawa. Wala tayong nagagawa. Wala tayong mauumpisahan. Nararanasan ko po yan, yung parang paggagawa ng mensahe. Aaral ka, pag distracted ka, hindi ka makaumpisa. Kaya alam ni Pastor, pag mag-aaral ako, hindi niya ako iistorbohin. Siya magsasayang, siya siya mag-aalaga ng mga bata, siya ang dyan, bahala dyan. Basta pag sinabi ko na sa kanya, Pastor, mag-aano lang ako. Pag siya rin naman, pag siya mag-aaral na ako, papabayaan ko po siya. Ako na magpapatulog, at sa kwarto na kami, andyan siya sa labas. Naranasan niyo yun. Minsan naman, naalala ko noon, pag magdo-drawing ka, yung kailangan mag-iisip ka ng kung paanong design, ganito, ganyan. Pag distracted ka, wala kang maumpisahan eh. May mauumpisahan ka, biglang buburahin mo na naman. Ay, nako, ba? Tapos hihintayin mo yung sasabihin mo na pakalmahin yung isipan mo, puso mo. Pipray ka eh. Kapatid, yun yung gusto ng kaaway eh. Pag tayo po'y distracted, wala tayong mauumpisahan. Hindi natin mauumpisahan yung papagawa ng Lord at pinapagawa ng Diyos sa atin. Sabi, causing you to question God's faithfulness. Pag tayo daw po ay distracted na, ayan na, nagsisimula na, kini-question na natin ang katapatan ng Diyos. Ancient flaming arrows were not designed just to pierce. Hindi po para lang makatusok. They were designed to ignite. Imaginin mo yung massive na yon na tinitira. Sabi, ito'y designed to ignite, to cause ng panic. They were wrapped in pitch, set ablaze, and rained down to cause mass panic.
mass panic, chaos, and widespread destruction. The evil one shoot these arrows to make you look away from God and focus on the fire around you. Ayan na ang nangyayari at totoong nangyayari. Na kung saan kapag nakita na daw ang apoy, yung kanilang purpose, yung kaaway, yun na yung makita mo, yung apoy. Kesa doon sa pinapagawa ng Lord. Ang daming tao ngayon, ganun nangyayari. Mas nakapokus doon sa tira ng kaaway. Apoy na cause ng kaaway. Kesa doon sa pinapagawa ng Lord sa kanila. Sabi mo lang sa katabi mo, stay focused, kapatid. Amen. Kaya sinasabi sa atin, shield up. We are entering a season of massive kingdom advancement. Kaya ang kaaway din, sumasabay. Sabi, and because of this, the enemy has target your life, your ministry, your family. Tinatarget ng kaaway yan, buhay mo, ministry mo. Tanungin kita, kamusta yung ministry mo? Salamat sa Lord. Si Sister John, nagkaroon siya ng conviction. Yung pangungusap ng Holy Spirit na kung saan dinesire niya bigla, nagkaroon siya ng uhaw na dapat may ginagawa ako sa Lord Alam mo po, yun po yung awakening Yung bigla mo na lang marirealize na, teka lang, bakit ako nandito sa sitwasyon na ganito? Dapat may ginagawa ako Dapat may ginagawa ako, nasa ministry ako, dapat ginagawa ko kalooban ng Diyos Sabi, yun yung target ng kaaway. Mawala ka sa ministry, wala kang magawa, pati buhay mo, pati pamilya mo, even yung isipan mo. Do not panic. Sabi mo sa katabi mo, do not panic, kapatid. Do not panic and do not retreat. It is time to lock your shield. Stand your ground and watch God turn the battlefield into a place of total victory. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi, lock your shield. Huwag mong ibaba. Stand your ground. Panoorin mo yung ginagawa ng Diyos. Tignan mo yung ginagawa ng Lord. Yung battlefield mo, magiging place of total victory. Amen? Hallelujah. Kung ikaw may nasa battlefield ngayon, kapatid, stand your ground. Position yourself sa tamang posisyon. Tignan mo, may ginagawa ang Diyos. Dadaling ka ng Lord doon sa place of total victory. Yung laban mong yan, nagdideklara tayo ng total victory. Amen. Hallelujah. Paul did not tell us to take up a small. Amen? Hindi po sinabi ni Paul na small yung kunin natin. Makikita natin gaano kaya kalaki itong shield na ito. Decorative target shield. Sabi, He commanded us to take up, the shield of faith. Kaya dapat yung faith natin ay hindi po maliit. No? In the Roman army, this specific shield was called a scatum. Most scatum consisted of wood. Pakinggan nyo po Ito po'y wood daw, covered by an animal hide with metal trim around the edge. No? Wood po siya, bawat edge po niya may metal. It was quite large, ranging about 2 to 3 feet wide and 4 to 5 feet long. Kapatid, sino dito 5 feet long? Sino po 5 feet dito? Si Sir Angie, tayo ka nga si Sir Angie. No, ganyan ang 5 feet. Wow, dinagdagan pa ng isa. Imaginin mo yung ganyang kalaki, bubuhatin mo with wood. At ang wood na yon, hindi po yung sasabihin mo, ano ba yung gamit natin? Hindi yung mga plywood na maninipis.
Panggagamitin po nila yan. Ano yung mga wood noon? Saan nila mga kinukuha ang mga puno noon? No? May bakal pa po yan. At tignan po yung lapad. 2 to 3 feet yung lapad. Sino 3 feet dito? Ganon kalapad. Parang gato yata, 3 feet ba to? Ay di. Mas malaki pa. No? Ganon kalapad. Ito po sabi pa po, resembling a heavy-duty door. Para daw po siyang pintuan na heavy-duty. Yung pintuan po namin sa Cavite, kasi ang trabaho ng lolo namin, yung nag-uukit sa mga pintuan. Di ba uso yung mga noon, pagandahan po ng mga pintuan, ganon. Kaya marami po siyang mga wood na ang mga nara, mga po, hindi mahogany. Basta mga magagandang klase po kasi doon siya Kaya ang bigat po nung pintuan namin yon. Kapag ikaw nauntog doon sa pintuan, buko, ang bigat nun, ang tagal na yun. Imaginein mo po yung sinasabing to. Bubuhatin mo iyang heavy duty na door na iyan. Kung ang bubuhat, kapatid, tulad ko na ganito. Umakyat ka nga lang dito parang, yung pa, bubuhat ka. At kailangan ang pagbuhat mo, nasa taas pa. Nakaganon ka pa. Pag sinabi pang ganunin, gaganunin mo pa. Ang bigat, imaginein mo po yan. Sabi, as you can imagine, it took training and stamina for a Roman soldier to carry his shield. Kaya po pala, yung mga soldier na ito, yung mga Roman soldier na ito, talaga naman, talagang sasabihin mo, they are trained. Hindi po basta-basta yung sasabihin mong bubuhat sila. Tinitrain din po pala yung pagbubuhat. Siguro po, yung lalo na yung pagmabilisang buhat, tinitrain din sila paano may tamang pagbuhat. Hindi lang basta ganyan kasi pwede kang mabalian. Sa sobrang bigat. May tamang pagkuha, may tamang pagsuksok, may tamang pagbuhat ng ganon. Biruin mo yung door mo, heavy duty door. Tapos ang laki-laki pa. Enough daw po yan para ikaw ay cover. Kaya po pala siya 5 feet. Sabi pa, the shield was constructed of layered wood, covered with heavy canvas and topped with thick leather. Naku po, hindi lang basta wood, may leather pa. Sino sa inyo nakalaban na ng mga leather na? Di ba yung mga bedsheet nga, mga, ano ba yun, bukod sa bedsheet? Comforter. Di ba yung, binabasa pa. Therefore, going out to face flaming arrows, Roman legionaries would soak their shield heavily in water. Imaginein mo, wood na, may metal pa, may bakal pa, 5 feet pa, yung lapad pa, 3 feet. Babasain pa po, at hindi lang po babasain, ibababad pa sa tubig. Kapatid, na-imagine na po ba, napipicture nyo, bukod sa may wood, may bakal, mayroon pang leather, babasain pa. Sabi, when the enemy's fiery pitch splattered against wet leather, the moisture instantly quenched and extinguished the flame. Kaya po pala ganon yung proseso. Dahil yung araw din na tinitira, inihahanda nila. Dahil yun lang yung may kayang magpatay, pumuksa sa apoy na arrows. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, shield up. When the soldiers stood close together, they locked their shields side by side. Gaganyanin mo pa, no?
And overhead, I create a testudo or tortoise formation. Parang yung 300, no? This interlocking wall made the entire unit virtually invulnerable to airborne firestorms. Tinitrain pa sila ng ganyan. Pag kinumand sila, yung formation na ganyan. Naku, hindi pwede. Teka lang po, ang bigat eh. Ang bigat. Parang yung sa 300, no? Hindi siya qualified. The life of King David provides a biblical example of a man who faced an relentless volley of metal and physical fiery arrows, yet strategically lifted his shield. Kilala niyo po yung anak ni David, si Absalom? During the rebellion of his own son, Absalom, David fled into the wilderness. He was under heavy spiritual and psychological siege. The enemy was firing darts of accusation. God has abandoned him. He is finished. His past sins have caught up to him. Dahil yung anak niya nagrebelde. Kapatid, ang sakit para sa kanya yun. Nandun siya sa sitwasyon na kung saan tinitira ang kanyang emosyon ng kaaway. Ang daming nagsasalita, ang daming naririnig niya. Si David, iniwan na yan ng Lord. Si David, wala na sa kanya ang Lord. Si David, nagkasala na. Pinaparusahan siya sa dati niya mga kasalanan. Si David, inabandon na yan. Ang dami na naririnig na ganon. Now, tignan po natin how David handled the siege na ito. Instead of internalizing the smoke and panicking, di ba, yung mga arrows na yon, ang goal is to have a mass panic. David declared the prophetic reality of his shield in Psalm 3. Pag-aralan po natin. Number 1, sabi, he acknowledged the arrows. Basahin po natin, Psalm 3, 1-3 fire. Lord, how they have increased who trouble me. Many are they who rise up against me. Many are they who say of me, there is no help for him in God. In-acknowledge na hindi yan sa Lord. Yung mga naririnig ko na yan, hindi yan sa iyo, Panginoon. Yung mga nasabi-sabi na ito. David knew it wasn't from the Lord. Amen. Number 2, he lifted the shield. Yung panahon na siya ay depressed, yung panahon na ang dami niya naririnig. Ito yung pagkakataon na ginamit niya yung faith niya as weapon, as shield. In the middle of the battle, David shifted his focus. Ito yung sinasabi ko na parang bigla siyang nagising. Na-realize niya, teka lang! Bakit ako nandito? Bakit ako nagbungoy-ngoy-ngoy-ngoy? Tama nga ba yung pastor? Ba't ako nagbungoy-ngoy-ngoy-ngoy? Bakit ako iimo-imo? Teka lang. He lifted his shield. Sabi niya, but you, O Lord, are the shield for me, my glory and the one who lifts up my head. Alam niya, kilala niya ang Diyos. Amen. And number 3, nung Psalm 3, sabi, the result of a close rank. Because David trusted his shield, the tormenting spirit of fear was quenched. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi niya, Lord, sa Psalm 3, pwede po natin basahin yan mamaya. Sabi niya, Lord, ang dami ko naririnig at sinasabi nila, inabandon niyo na daw po ako. Wala na yung anointing, wala na yung ganito-ganyan. Pero nagising siya. Sabi, he lifted his shield. Sabi niya, but Lord, alam ko, ikaw ang aking shield. Ikaw po tutulong sa akin. Alam niyo, nung nilift niya yung shield niya, napuksa yung apoy ng kaaway. Yung fiery darts ng kaaway. He was able to lie down in the middle of a war zone and sleep peacefully. Wow!
Sa kabila na parang ang daming problema. Hindi naman po sinasabi na para maging complacent ka. Pero binigyan siya ng Lord ng shalom. Ngayon, mahirap po sa atin ito. Yung sa kabila ng mga problema, ano nangyayari sa maraming tao ngayon? Nadidepress. Nalilito na ako, hindi ko na alam. Distracted na. Pero alam mo, anointing po ito. Anointing ito. Sa kabila na sasabihin mo, ang tindi ng mga pagsubok, nakakangiti ka pa. Sa kabila na sasabihin mo na ang daming mga pagsubok na hinaharap, kaya mo pa rin makaidlip, makatulog. Sa dami na parang ang dami mong iisipin, wala kang pera, walang budget, nakakapagpuri ka pa rin sa Lord. Amen. Kapatid, you need to lift up your shield. Sa kabila ng may atake ang kaaway. Sabi ko nga po kanina, this is different kind of faith. Yung faith na binibigay ng Lord sa atin ngayon in these end times, gagawin mong weapon sa panahon na ito. Amen. Sabi, I lay down and sleep. I walk for the Lord. Sustain me. Amen. Alam niya, binigyan siya kapahingahan ng Diyos. Sinustain siya ng Lord. Binigyan siya muli ng lakas. Nirestore siya ng Lord. Sabi niya, I will not be afraid of 10,000s of people who have set themselves against me all around me. Biglang nanumbalik yung tunay na David. Teka lang. Paggising niya, aba, hindi ako natatakot. Sabi niya, 10,000? Yung mga nagsasalita against me. Alam niya kasi, si Lord ang kanyang shield. Now, how to whet your shield today? Sabi, your faith is not a passive emotion. Kasi sinasabi na yung shield, ano daw pong ginagawa? Sinusok yung shield na yon para yung shield na yon maging effective doon sa fiery darts of the enemy. Makinig ka. Now, how to whet your shield? Sabi, your faith is not a massive motion. It is a defensive tool. You must actively pick up and use. If your shield is dry, ano po pwedeng mangyari? Kapag ang shield mo ay dry, makinig ka, kapatid. Pag dry ang shield mo, anong pwedeng mangyari at inatake ka nung massive na yon? Fiery darts. Kapatid, sunog. Tama po ba? Yung sobrang init nga lang po, di ba? Yung sa mga bundok, sobrang init lang eh. Nagkakaroon ng mga yung tuyo. Ano tawag nga doon? Wildfire. Grabe po yun. At ang bilis kumalat. Sabi, if your shield is dry, the enemy's arrow can cause temporary burns. Ano nangyayari? Of anxiety in your mind. Kaya po tayo, pag spiritually dry tayo, hindi baba doon sa dapat pinagbababaran natin. Kapatid, diyan nagsisimula yung anxiety. Kapatid, pwede ba nating basahin yung buong ito? 1, 2, 3, 5. Soak it in the Word. Just as Roman soldiers soak their leather shields in water, you must soak your faith in the water of the Word. God is not calling His church to be sprinkled. He is calling us to be soaked. Tinawag tayo ng Lord, hindi para lang tayo ang tawag doon, wisikan. Hindi pang wisik ka, kundi tayo tinawag ng Lord para tayo po yung magbabad sa salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, dapat nagbababad ka, kapatid. Huwag mong hayaan na ikaw ay naambunan lang o wisik nga dito, sabi, sprinkle. Nawiwisikan ka lang. Halimbawa, babasa ka, isang verse nga lang babasahin mo, hindi mo pa natapos. Isang verse na nga lang babasahin mo, hindi mo pa natapos. Si Pastor Jumani, tinuturuan po niya si Israel na magbabasa ng Bible. May mga libro siya, dinadamay niya si Israel eh. Basahin natin to
Binabasa niya. Pero kapatid, it's about time. Sabi sa Bible, train. Even ang ating mga sarili, we must train. Allow the Holy Spirit to train us. At dapat tayo po'y nagsusok sa Word ng Lord. Kapatid, puputulin ko po ito dito dahil medyo mahaba-haba ito. Pero I pray in Jesus' name na sa Sunday nandito ka po kasi maganda po itong mga kasunod na ito. Thank you po, Lord. May matututunan tayo. Thank you po, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Thank you, Lord. Thank you po, Lord. Hallelujah. Praise God. Kapatid, it's not about time na ang church ay dapat sprinkle. Maging tayo sa ating buhay. Huwag nating hayaan na hindi po tayo nakakapagbasa ng Bible. Lalo na kung ikaw ay leader, worker, ginagamit ng Diyos. Tayo po lahat. Babad po tayo sa Word ng Lord. Magbabad tayo. Buklatin mo ulit. Kung ikaw ay medyo nawawalan ng gana ngayon sa Word ng Lord, I encourage you, bumili ka ng bago. Kung yung mga cellphone, mga gadget, mga ibang bagay, bumibili tayo, sapatos, damit, nilalaanan po natin. Eh yung pinakamahalaga sa buhay natin, yung Word ng Lord, ba't hindi natin laanan? Ba't hindi natin laanan? Kapatid, we will go back to the Word of God. Amen. Babalik tayo muli sa Word ng Lord. Magbabad po tayong muli sa Word ng Lord. Ang dami ngayon nakababad for temporary life. Nakakalimutan na meron tayong eternal life. Dami ngayon nakafocus sa physical, pero nawawala ng time sa eternal. Kapatid, hindi po ba natin alam, maiksi lang buhay natin? Kung mas nagpo-focus tayo, daming tao ngayon, focus sa payaman, pera, hindi po ano yan, hindi sa hindi tama iyan. Pero kung ikaw ay nakafocus diyan, kapatid, after nito, ang haharapin natin yung eternal, yung eternity. Kamusta yung oras na ibinibigay mo for eternity? For your eternal life. And I encourage you, simulan po natin muli through His Word. Through soaking in His Word. Let's pray. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord God, we commit to you our lives. We commit to you our hearts, our minds, our soul, our spirit, even our body, Lord God. Panginoon, we declare faith. New level of faith sa bawat isa sa amin. That kind of faith, na yung faith na meron kami, is also a weapon for this end times. Turuan niyo po kami, Panginoon. I-train niyo po kami to handle our shields. How to handle our shields, Lord God. Teach us, O Lord God, to be more intimate sa inyo, Lord God. We pray in the name of Jesus na ang bawat sa amin mananatili po at lalong mauuhaw, magugutom sa inyong salita. Salamat po, Lord. In Yeshua's name. Amen.